Kumuha po tayo ng update sa mga nakuwang buto sa gitna ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Makausap natin si Police Lieutenant Colonel Edmar De La Torre, Officer in Charge ng DNA Laboratory Division ng PNP Forensic Group. Magandang umaga po. Sir, magandang umaga po. Opo, nasang bahagi na po kayo ng proseso bago makuha yung DNA profile ng mga nakuwang buto po sa Taal Lake? Bali po, yung sa sinabi po namin nung isang araw, 91 po yung na-receive namin. Opo. Plus po, 6 po yung suspected namin na of human origin. And yun po yung inuuna po muna po namin. And then at the same time, yung mga 91, sinusort out namin kung alin yung non-human origin from yung doon nga sa 6 po, sir. Aabutin po ng ilang buwan ba ito bago makuha yung DNA profile? Ano po mga hamon nyo dito sa mga butong ito, Colonel De La Torre? Ang pinakaunang hamon po sa amin is yung nakita nyo po, the fact na submerged sila kung kukunin natin yung testimony or allegation nung witness na Opo. 4 na taon po siyang na-submerge. Opo. Yung isang mabigat na hamon sa atin, kasi po, pag mga ganyan mga na-submerge, mahirap po tayo makagenerate ng DNA profile po. At may epekto ho ba na ang tubig ho dito sa Taal Lake ay may sulfur? Isa rin po sa mga factors na tinitingnan po natin yon. Oho. Yung nga po, tama po kayo. Sa Taal Lake nga po yung tubig na yon. So, Taal Volcano po. Opo. So, isa po yun. Oho. Doon naman po sa mga nahukay na buto sa public cemetery sa Laurel, Batangas, kamusta naman ho yung proseso doon? Medyo mahirap din ba makuha yung DNA profile? Medyo hindi na ho ito naka-submerge sa tubig. As of now po, sir, wala pa po kaming nare-receive. Wala pa? NHQ. Kasi po, tandaan po namin yung disaster victim identification process po natin. Multidisciplinary po yan. Marami po kaming prosesong ginagawa dyan. Medical-legal examination, medical, odontology. Then, isa lang po kami sa DNA. Kung meron pa po yung, shall we say, laman, may fingerprint pa po kami. Tapos yung mga personal effect, yung mga t-shirt, Opo. nakukuha nila. Sinasubject po natin lahat yan sa examination. So, as of now po, nandun po yan sa 4A po. Opo. Forensic po. Okay. Balikan ko lang yung mga buto na nakuha sa Taal Lake, ano? Klaro lang po. So, pag ganun ho ba, malabo nang makakuha ng DNA sample o profile sa mga butong yon? Hindi naman po natin pwede sabihin na malabo. Ang pwede ko lang po sabihin sa inyo, may challenge po yan o mahirap po, lalo-lalo na submerge. Pero sa amin naman po, sa forensic group, regardless kung mahirap yan o yung posibilidad na wala kami makuha, i-examinin po namin yan. Kasi gusto po namin maging transparent sa tao. Opo. Na ito, in-examine namin. Ngayon, meron o wala, ito po ang resulta namin. Kung Opo. meron mag-question o re-examine, nandyan lang po yan. Opo. At ang hinihintay natin, mag-match ito sa DNA profile ng mga kamag-anak ng nawawalang sabongero, Colonel De La Torre. Sir, ang hinihintay po natin is maka-generate muna po tayo ng DNA profile. Okay. Kasi po, pag hindi po tayo naka-generate ng DNA profile, Walang imamatch, wala rin po cross-match. silbi na i-process natin yung sa relative po. Although nandun po yan, mabilis po yan kasi ideal sample po yan, ang inuuna po muna natin is yung maka-generate tayo ng DNA profile na pang-match po. Okay. Maraming salamat sa pagpapaliwanag, Police Lieutenant Colonel Edmar De La Torre ng PNP Forensic Group. Ingat po kayo. Maraming salamat po, sir. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.